First generation works hard, second generation enjoys, third generation sells. Ang dami ko nang ginawa, halos tuloy kamuhian ko ang buhay kasi hindi ko pa rin nakita kung ano ba talaga ang worth na gawin sa buhay. Sabi niya gano'n. Ipon ako ng ipon, nagpayaman ako. Tapos mamamatay ako, mamanahin lang ng anak ko na mag-aasawa. At pag namatay ang anak ko, sa asawa na niya. At mag-aasawa uli yung manugang ko ng ibang asawa naman na hindi ko ano-ano, sila na ngayon ang titira sa aking palasyo. Nag-iisip ba kayo ng ganyan, mga rich parents? Kaya mga bata, nagtataka, ba't ang lola ko mukhang pera? Kasi marurunong na ang matatanda, kitang-kita na nila na pag nagpakasal ka, na in love ka, magiging kahati mo na yan sa mamanahin mo sa kanila. Kaya nag-aalala sila na baka mamaya mapagsamantalahan ka, baka mamaya 1, 2, 3 ka lang. Kaya mas wise yung matatanda. Nag-iisip sila at marami silang kinoconsider pag nag-iisip. Kasi pinapayaman ng karanasan yung kanilang pananaw. Pero sabi niya, ibibigay ko lang to sa lahat ng susunod sa akin. So tama ba yun? Tama bang ubusin ko ang pagod ko sa buong buhay para ipamana ko sa anak ko na wala na siyang pagod, minana na lang niya at e-enjoy na lang niya at pag ipinamana na niya sa magiging apo ko, ibebenta na ng mga apo. Di ba yun ang general rule? First generation works hard, second generation enjoys, third generation sells. Mag-asawang puro sakripisyo, naubos na ang buhay nyo sa sakripisyo para lumuho ang buhay ng anak. Pagkatapos, anong gagawin ng anak nyo doon? Anong gagawin ng apo nyo? Dapat nagtitira kayo sa sarili. Dapat yung buhay nyo, buhayin ninyo at bigyan nyo ng buhay at isabuhay. Kasi yan lang ang buhay nyo. Kaya kailangan, bagamat, sabi nga ni Solomon, sinubukan ko lahat, nagpakatalino ako, nagpundar ako, nagtrabaho ako, pero dapat may balance. Kasi, yung buhay mo, yun lang ang buhay mo. Kailangan, di ka malugi. Kahit sino pa yung mahal mo at gano'n pa siya kamahal, pero ikaw, mahalin mo rin yung buhay mo, dapat hindi ka lugi. Marami mga magulang na sobrang naghirap para mapagpaaral yung anak. At nung nakapag-aral at nakapag-asawa, nalimot na si magulang. Tapos si magulang magsisiman, huli na kasi may edad na sila, hindi na nila mauulit. Yun, dapat pala nagtabi ko kahit konti para sa sarili ko. Dapat pala nag-enjoy ako noon kahit paano. Hindi puro sakripisyo ang ginawa ko sa aking buhay. Yan ang matututunan kay Solomon. Kung gusto niyong matutunan. Yan sabi ko, kanya-kanyang application yan eh. Pinag-ubusan ng lakas, ng kabataan, lalo't nag-abroad pa yung tatay nyo o nanay nyo o both of them ng halos 20-30 taon, kailangan pag-uwi nila, suklian nyo ng iba yung kabutihan at alagaan nyo silang mabuti at ihatid nyo sila sa kanilang huling hantungan ng maginhawa, minamahal, sinusuklian ng kabutihan. Para hindi nila aputin ang sinapit ni Solomon na pinagsisisihan kung ba't niya ginawa yung mga bagay na ginawa niya. Dapat lagi ang magulang nagpapasalamat. Hay, salamat, minahal ko anak ko. Hay, salamat, pinag-aaral ko. Kasi eto ngayon, tinataguyod ako sa aking pagtanda. Dapat ganun. Huwag ninyong itulak ang mga tumulong sa inyo at nagmahal sa inyo na pagsisihan ang ginawa nilang kabutihan para sa inyo. So sabi ni Solomon, pare-pareho lang. Kahit ano pang estado mo sa buhay, lahat namamatay din. Kaya kailangan, bago sa makabilang buhay, sulitin itong pangkasalukuyang buhay na ito.